Guys, eto ang behind the scene ng mga balikbayan box dito sa ibang bansa na ayaw ngang ipinapaalam ng mga OFW sa pamilya nila sa Pilipinas. Dahil ang mga OFW habang nagtatrabaho yan, ay kada buwan silang bumibili ng mga pwedeng ilaman sa balikbayan box, kada sahod nila. At kadalasan ay umaabot ito ng ilang buwan at minsan ay umaabot pa ng isang taon bago ito maipadala. Ayaw itong sinasabi ng mga OFW sa pamilya nila sa Pilipinas dahil nga sorpresa ito para sa kanila. Ngunit kahit puno na ang balikbayan box na yan, ay ang hamon naman ng isang OFW ay kung paano mag-iipon ng ipambabayad sa pagpapadala sa Pilipinas sa mga shipping company. Oo nga't sumasahod kami dito sa abroad. Pero mas inuuna ng mga OFW ang pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas at itong ginagastos sa pagbili ng ipanglalaman sa balikbayan box ay yung kakaunti o kakarampot na lang natira sa sweldo pagkatapos magpadala. Kaya masakit sa aming mga OFW na hindi ito makakarating sa pamilya namin sa Pilipinas at ganun-ganun na lang ibenta ng mga shipping company at pagtawanan ng iba. Pero ayun, naging way yung viral video para mapansin ng ating gobyerno at maimbestigahan ito. Oo nga't hindi na bago ang kalakaran na ganito, pero habang may mga tumatangkilik ng pagbili nito, ay hindi matatapos o hindi matitigil ang ganitong kalakaran na pagbibenta ng mga balikbayan box, kagaya na lang sa nabili ng isang vlogger na kasama na sa iniimbestigahan ngayon. Handang humarap sa investigasyon ang vlogger na nag-trending matapos bumili ng hindi na-claim na balikbayan box sa Facebook Marketplace. Pero aminado ang mga otoridad, isa itong problema sa sistema na dapat ayusin para sa kapakanan ng mga OFW. Magbabalita, Simon Gualvez. Habang nagsaswipe nga ako sa Facebook, meron nga ako nakitang isang post na meron daw mga balikbayan box na hindi na daw nakiklaim na mga pinapadalhan. Nagbebenta na pala siya. Kaya naman agad... Usap-usapan ng vlogger na si Alexis Vines na nakabili raw ng balikbayan box mula sa Facebook Marketplace sa halagang 5,500 pesos. Sinundo pa raw niya ito sa hindi na binanggit na lokasyon. Base sa nakamarka sa kahon, ipadadala dapat ito sa Negros Occidental 10 taon nang nakararaan. Pero walang nakalagay na pangalan na nagpadala o nang dapat at tumanggap. Pagbukas ng kahon, tumambad ang mga unan, kumot, damit, sapatos at hygiene items. Meron din mga gamit sa kusina na ang ilan ay nabasag pa. Agaw pansin din ang ilang garapong punong-puno ng asukal. Sa huli, ang pinuna ng vlogger ay kung bakit wala siyang natagpuang tsokolate sa nabiling balikbayan box. Ayan, dami. Sa aking panayam kay Alexis, ipinaliwanag niyang anak din kasi siya ng OFW. Kaya na-curious siya kung bakit may mga hindi nagkiklaim ng balikbayan box. Pero inamin niyang may iba pa siyang napansing kakaiba sa nabili. Ang tingin ko pa talaga dito, mystery, mga ganon, mga mystery box, ganyan. Kasi sino magbibenta ng balikbayan box? Eh di maraming nagalit dito.
So akala ko po, ano lang po, joke-joke lang kasi may balikbayan box. So binili ko po siya. Tapos yung in-unbox ko po, tapos talagang mukha talaga siyang balikbayan box. Yung pagkatali pa lang, yung tali pa lang po sobrang luwag na. Yung tali sobrang luwag, hindi po siya sobrang higpit. So ibig sabihin po no, nabuksan. Na-open po yung balikbayan box. Handa raw siyang humarap kung ipatatawag nga ng Bureau of Customs para sa investigasyon. Paliwanag ng BOC, may mga consolidator o forwarder kasi na hindi napoproseso ang mga balikbayan box kaya hindi ito nare-release. And over time, dahil halos everyday po yan, accumulate po ito ng storage at demorahe, lumalaki yung dapat bayaran ng deconsolidators. Ang nangyayari, lalo ho silang hindi na nagiging interesadong ilabas, no? O bayaran yung mga containers na naglalaman ng balikbayan boxes. Ikinalungkot ng isang grupo ng mga forwarding company ang viral video. Dapat daw kasi binabayaran na kagad ng buo mula sa ibang bansa ang pagpapadala ng balikbayan box. 100% galing sa kasambahayan. Ibiro mo, pinag-ipunan niya na isang taon. Tapos, magkano ginastos niya? Binayaran niya. I'm sure binayaran niya yun. Kasi, hindi ako maniniwala doon sa, okay, fly now, pay later eh. Gate pa nila, hindi biro ang pagpapadala ng balikbayan box kaya pinapaspasan din nila ang paghahatid nito oras na makalabas sa customs. Kadalasan inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang isang overseas Filipino bago mapuno ang isang balikbayan box. At sabi ng mga forwarding company, pinakamatagal na daw dapat yung hanggang 2 buwan sa kanilang warehouse ang isang item bago ma-deliver kung wala namang aberya. Ang problema, may ilan daw nakikiusap na mangutang o di kaya ay nagkakaroon ng insidente na tumatalbog ang ibinabayad na cheque. Kaya umaabot ng mahigit 1 taon sa kanilang balikbayan box. I-hold namin sa Maynila yan, pero hindi namin siya pwedeng i-hold ng matagal na matagal. 1 taon, 1 taon yun, ang policy ko ngayon 1 taon eh. Pero hindi ibibenta. I-donate. Sa ngayon, nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng listahan ng mga lehitimong forwarding companies. Paalala rin nila sa mga overseas Filipinos na magpapadala ng balikbayan box, huwag masilaw sa mga nag-aalok ng labis na murang serbisyo. Pumili ng may tracking device at bayaran na rin ito kaagad. Sana magkaroon ng batas ang ating gobyerno tungkol sa mga balikbayan box ng mga OFW. Dahil may batas nga sa Pilipinas na kapag nakabili ka ng nakaw na gamit, sinasadya mo man or hindi, ay kasama ka sa makakasuhan. Sana ganun din ang ipatupad ng ating gobyerno sa ating balikbayan box or sa mga balikbayan box ng mga OFW para matigil na ang ganitong kalakaran na bintahan nito. Dahil sa aming mga OFW na tinuturing pa namang bagong bayani ng bansang Pilipinas, sobrang sakit sa amin na makita na ibang tao ang nagbubukas ng balikbayan box na napakatagal naming pinag-ipunan at pinaghirapan.